Isa pong kumpanya na kilala bilang 21 Capital na sinusuportahan mismo ni Tether ay nag-raise or nagtipon ng napakalaking halagang $100 million para lang bumili ng Bitcoin. Pero teka, hindi lang ito basta-basta pagbili. May plano pa sila. Yan, or may plano pang may plano po ang 21 Capital na higitan o lampasan ang Mara Holdings, isa sa pinakamalalaking public holders ni Bitcoin ngayon. So ang tanong, bakit nga ba ginagawa ito ng 21 Capital? Ano po ang epekto nito sa presyo ni Bitcoin at sa buong crypto market? At higit po sa lahat, paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang ginagawa ng 21 Capital sa halagang $100 million. Ayon po sa ulat, ang 21 Capital ay nagdagdag ng $100 million sa kanilang pondo gamit ang tinatawag na convertible notes. Ito ay isang uri ng pautang na pwedeng convert sa equity or shares ng kumpanya. Ang layunin ng perang ito ay simple lamang, bumili pa ng mas maraming Bitcoin. Sa ngayon, hawak na ng 21 Capital ang 31,500 na Bitcoin. Kaya sila na ang pangatlong pinakamalaking public holder ng Bitcoin sa buong mundo. Ang mga nauuna lang sa kanila ay sina Strategy na hawak ni Ginoong Michael Saylor at ang Mara Holdings. At ang kanilang plano, abutan at lampasan itong si Mara. Ngayon ay saan po galing ang napakalaking pondo ng 21 Capital? Hindi ordinaryong kumpanya itong 21 Capital. Sinusuportahan ito ng tatlong higanting pangalan sa crypto. At ito po ay ang Tether, SoftBank at saka Bitfinex. Sila ang nagsusupply ng malaking bahagi ng kabuuang pondo na umaabot po sa $3.6 billion. Kaya ito ang breakdown ng kanilang pondo. $385 million mula sa sale ng convertible notes. $200 million naman ay mula sa isang PIPE deal or private investment in public equity. Kaya grabe, di ba? Talagang buhos todo ang suporta para makabili pa ng mas maraming Bitcoin ang 21 Capital. Ngayon ay ano naman po ang kahulugan ng Bitcoin arms race at paano po ito nakakaapekto sa market. Ayan, kung tawagin ng mga analyst ito. Ayan, kung tawagin ng mga analyst, ito raw ay isang uri ng Bitcoin arms race o paligsahan kung sino ang makakaipon ng pinakamaraming Bitcoin. Hindi lang ang 21 Capital ang nakikisali rito, maging ang Strategy na plano ring mag-raise ng $2.1 billion ay sumasabay rin sa bilihan. Ang ganitong galawan ay nagpapakita po ng tumitinding institutional interest kay Bitcoin. Dati, mga retail investors lang tulad natin ang active sa crypto. Ngayon, ang mga malalaking kumpanya na ang nag-uunahan. At kapag ganito kalaki ang perang pumapasok kay Bitcoin, asahan natin na maaring tumaas ang demand at sa kalaunan ay tumaas ang presyo. Ngayon ay ano po ang pinagkaiba ng 21 Capital kay Strategy ni Ginoong Michael Saylor? Bagamat pareho po silang bumibili ng Bitcoin gamit ang utang at saka leverage, may isang bagay na naiiba kay 21 Capital at yan po ay ang transparency. Ayaw po ni Michael Saylor ang tinatawag na proof of reserves. Pero si Jack Mallers, ang CEO ng 21 Capital, ay nagsiwalat ng wallet address na naglalaman ng 4,812 na Bitcoin. At may plano pa siyang i-publish ang apat pang wallet na naglalaman ng mga Bitcoin na galing kina Tether, Software at saka Bitfinex. Sa madaling sabi, mas open at transparent itong si 21 Capital sa kung saan po napupunta ang kanilang mga Bitcoin.
Ngayon ay sino pa ang bagong sumasali sa Bitcoin investment scene? Hindi lang ang 21 Capital ang bagong player sa eksena. Sumisilip na rin ang Strive Asset Management at maging si GameStop. Oo, yung kilalang video game retailer at gusto ring makisali sa Bitcoin accumulation. Tila napakalaki na talaga ang paniniwala ng mga kumpanya sa potensyal ni Bitcoin bilang isang asset na pwedeng ituring na digital gold. Sa ngayon, mahigit 800,000 Bitcoin na ang hawak ng mga public companies. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts. Bilang mga Pinoy, ang ganitong balita ay napakahalaga. Una, ito ay isang malakas na senyales ng kumpiyansa ng mga malalaking kumpanya kay Bitcoin. Kapag patuloy po ang pagbili ng Bitcoin ng mga institution, posibleng magkaroon ito ng positive impact sa presyo. Ibig sabihin, kung ikaw po ay may hawak na Bitcoin, maaari itong tumaas ang halaga sa mga darating na buwan. Pangalawa, ito rin ay paalala sa atin ng crypto ay hindi laruan lang ng mga small trader. Ito ay pinapasok na ng mga higanting kumpanya. Kaya mas lalong kailangan natin ng disiplina at kaalaman sa pag-i-invest. Hindi ibig sabihin na dahil malalaking kumpanya ang bumibili ay dapat na rin tayong bumili agad. Tandaan, may mga risk pa rin sa market. Kaya aral muna bago mag-invest. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa aking palagay, isang matalinong galaw ang ginagawa ng 21 Capital. Sa halip na hintayin lang na tumaas si Bitcoin, pinapalakas nila ang kanilang position habang mura pa. At dahil sinusuportahan po sila ng mga bigating institution tulad ni Tether, siguradong may long-term vision ang mga ito. Ang transparency nila sa kanilang Bitcoin holdings ay isang positibong hakbang. Ipinapakita nito na may integridad ang kanilang operasyon at hindi po sila takot na ipakita sa publiko kung ano ang kanilang ginagawa. Pero para sa atin bilang maliliit na investors, dapat nating bantayan ang mga galawan ng malalaking players tulad nila. Kasi minsan ang kanilang mga decision ay maaring magdala ng malalaking pagbabago sa presyo sa loob ng maikling panahon lamang. Kaya't manatili po tayong alerto, maging responsable at patuloy na mag-research. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.